naragasa ang tubig sa isang ilog sa Camarines Norte, makikita ang mga estudyante na tumatawid. Ilang sandali pa, makikitang nawalan ng balanse ang dalawang mag-aaral. Ay, Diyos ko! May tulong! Dali! At mabilis silang tinangay ng tubig. Sumunod namang inanod ng tubig ang isa pang bata. Ay! Yung tulo! Sa kalayuan, halos hindi na makita ang tatlong mag-aaral sa lakas ng agos. Makaligtas kaya ang tatlong bata sa rumaragasang ilog? At bakit nga ba walang tulay sa lugar? Ay, Diyos ko! May tulong! Dali! Ay! Sa iba't ibang lugar, may mga makikitang nanghihingi ng tulong o nanlilimos. Pero may mga pagkakataon na ang ilang nanghihingi ng tulong, Baby pala! modus o budol pala. Kuya, wag mo na bunutin yan! Tulad na lang ng lalaking ito sa viral video na akalain mong natapon ang dala niyang bigas. Magkano yung bili mo dyan? Pero natuklasang peki pala. Dahil hindi lang isa kundi 3 beses niyang ginawa ang modus sa 3 magkakaibang lugar para makapanloko. Ang isang babaeng ito naman, hawak ang isang karatula habang nanlilimos. Nakalagay dito ang larawan ng isang batang may sakit na anak umano niya. Pero ang litrato ng sanggol, kinuha lang pala sa internet. Paano mapipigilan ang pagkalat ng ganitong uri ng limos modus? Dahil sa lakas ng ulan, umapaw ang ilog sa Mercedes, Camarines Norte. Nalubog sa tubig ang maliit na kalsada patawid sa kabilang panig. Kaya mga bata napilitang tawirin at suungin ang baha. Pero hindi nila inasahan ang mga susunod na mangyayari. Kuha ang cellphone video na ito sa isang barangay sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte noong January 8. Pinauwi na kasi yung mga mag-aaral dahil masama na raw ang panahon. Ang problema, kailangan nilang dumaan dito sa kalsada na lubog na sa tubig baha. In fact, yung kumukuha ng cellphone video, maririnig mo na nagpapanik dahil malakas na yung ragasan ng tubig. Tapos, ang dami ng mga estudyante na tumatawid dito sa lubog na kalsada. Hanggat maya-maya pa, ay may mga tinangay na mga estudyante. Ay, Diyos ko! May tulong! Dali! Ay! Yung tulong! Bilis! 2 araw matapos ang insidente, tinungo ng reporter's notebook ang barangay Pambuhan sa Mercedes, Camarines Norte. Umaabot po siya dyan, pa dito po. Kwento ni Jezebel Diolena na isa sa mga nakapag-video sa pangyayari. Sa parte po. Agad daw siyang tumakbo papuntang ilog nang mabalitaang may naaksidente ng mga estudyante. Dito na niya nakita na ang 3 estudyante, mga pamangkin niya pala. Ay, Diyos ko! May tulong! Dali! Ay! Parang ang sakit po sa kalooban na na makita mo po yung 3 estudyante na inaanod ng baha. Lalo na po nung lumubog na po sila, yung isa po lumubog po yung ulo niya sa sobrang lakas po ng agos. Dito po, umapaw yung tubig po dito. Umaabot po siya dyan, pa dito po ang lalim ng tubig dito sa parting pong ito dito. Pagdating po sa parting ito, kasi po nasa gitna na siyang masyado, dito po yung malakas na po yung agos. Nadala na po sila hanggang doon na po. Na ano po ang nila dyan, dire-diretso, doon na po sila nakuha sa parting yun. Medyo malayo na din po. Hindi po naiiwasan ng mga taga rito po sa amin na tumawid kasi wala man pong ibang dadaanan. Kilala na raw ang ilog na ito na mapanganib sa tuwing masama ang panahon. Kahit kaunting ulan, umaapaw raw ito at nagbabaha na sa kanilang kalsada.
Lalo na po ma'am, kapag ang ulan po ay nasa may parte pong bundok, bigla na lang po siyang baha. Natunto ng reporter's notebook ang bahay ng mga batang inanod sa ilog. Nakabilad pa sa labas ang ilang gamit sa eskwelahan. Dito na namin napag-alaman na nakaligtas sa mga bata na sina Renina Rose, Daniela at kanyang kapatid na si Danilyn. Si Inot po, si Pagbalyumi po, ning day pa po hararam na maray. Tas ito pong nasa tahaw na po kami, bigla pong nagkusog po si tubig po. Tapos po bigla pong nahalnas po si ate, tapos nadamay na din po ako. Kalami po, may na po kaming pag-asa, tamakusugon po baga si sulog ka ito. Takot na po, buko na pong magbaba duman sa feeling ko po, garo pirmi na lang po akong dun. Ay, Diyos ko! May tulo! Makalipas ang ilang minuto na pag-anod kina Daniela ng rumaragasang ilog, nasagip sila ng ilang residenteng naghahanap buhay sa may ilog. Ayon sa isang nag-rescue, hindi na raw siya nagdalawang isip na lumusong at sagipin ang mga bata. Nakita ko na natumba na, tapos yun, tinakbo ko. Tapos pagkatakbo ko po, nadulas din ako, kaya tumalo na lang po ako para mahabol ko din po sila. No choice na rin po kami. Kasi buhay ng tao din po yung nakasalalay doon eh. Namumutla na yung isa eh. Parang hinang-hina na siya eh. Ang ina ni na Daniela at Danilyn, hindi raw maipaliwanag ang kaba nang mabalitaang naaksidente ang kanyang mga anak. Sobrang takot na po at saka dalawa po sila. So nung nakita nyo na sila tapos nakaligtas pala? Di ko ma-explain ma'am kung paano. Basta po, nagpasalamat na lang po ako sa mahal ng Panginoon po at nakaligtas po yung dalawa. Pero sa pagsisiyasat ng reporter's notebook, lumalabas na may tulay pala dati sa barangay Pambuhan. Yun nga lang, naputol ito. Nang matangay yung mga estudyante ng rumaragasang tubig, pumihit yung kamera at doon mo makikita, matatanaw na meron naman palang tulay. Ang problema doon sa tulay, putol naman. Taong 2019 daw nang masira ang tulay ng Pambuhan dahil sa malakas na ulan. Simula noon, hindi na raw sila nagkaroon ng ligtas na tawiran tuwing umaapaw ang ilog. Ito po yung pinagawa nung dati na tulay. Daanan lang po yan ng tao, hanggang doon po yan. Kaya lang po, nang sobrang lakas po nung parang 2019 po, nang ianod po ang kabila po ng tulay na ito. Sabi po ng aming punong barangay dito po sa amin, ng mga kagawad po, may budget na daw po ito, gagawin na daw po ito. Di ko lang po alam kung kailan po. Nasa 8 barangay daw ang tumatawid sa dating tulay. Araw-araw itong dinaraanan ng mga pumapasok sa trabaho, paaralan, at maging ng mga nagdadala ng iba't ibang produkto. Napakahalaga po ng magkaroon po kami talaga ng tulay. Kasi po, yung pong mga may paninda po ng mga saging, mga dadalhin po sa palengke. Kung wala po ang tulay, hindi po kami makakatawid, lalo na po kapag baha. Mas madali po ang transportasyon kung may emergency po o may mga dadalhin po sa bayan na mga pambenta po. Mga trabaho po, hindi rin po makatawid kasi po kapag baha po. Meron namang spillway sa tabi ng tulay, pero ang problema, lumulubog din ito sa tuwing umaapaw ang ilog. Pero dahil walang ibang pwedeng daanan, napipilitan pa rin silang gamitin ito kahit mapanganib. Tulad ng nangyari kina Rena Rose, Daniela at kanyang kapatid na si Danilyn. Daing ng magulang ni na Daniela na si Linda, nakakadismaya na kailangang suungin ng kanyang mga anak at iba pang mga mag-aaral ang delikadong daan sa tuwing malakas ang ulan para lang makapasok sa paaralan. Masama po ba loob ninyo na ganun yung kondisyon ng nilalakaran ng mga estudyante ninyo? Opo ma'am, kasi matagal na talaga yung problemang tulay na yan. Tapos nasampulan na nga po yung dalawa kong anak. Kaya sabi ko, bakit ganun na nangyayari dito sa amin. Lagi na lang pangako, nakakailang eleksyon na po, laging pangakong ganyan. Iintay pa po atang may mangyari ulit. Ito pa rin naman sana, ma'am, para hindi na maulit na maaksidente, mangyari ulit po itong aksidenteng to. Wala na pong magsunod, sana.
Sa tabi ng putol na tulay, kapansin-pansin na may nakapaskil na tarpaulin kung saan nakasaad ang mga detalye ng isang bridge project. Ganito yung nakapaskil dun sa tabi nung sira na tulay. Project description ito kung saan ang nakalagay ay ang implementing agency ay DPWH Camarines Norte at ang cost ay 35 million pesos. Ang sinasabi nung barangay captain, ang pangako raw sa kanila by end of February ay tapos na yung tulay pero hanggang sa ngayon ay wala pa ni isang nasisimulan. Ayon sa punong barangay, ilang beses na raw niyang inilapit sa municipal at provincial government ang kanilang hinaing. Marami na kaming ginawang resolution dyan na mabigyan kami nga ng tulay. Yung tulay saka yung flood control. Kung kailan ng budget ng barangay yan, matagal ko nang pinagawa yan. Hindi naman kami tumitigil para humingi ng tulong. Kasi ma'am, yung pangako sa akin, marami nagpangako ma'am sa akin eh. Kaya nabubuhay lang ma'am ako ng loob. Kasi bumalik sa akin nung nakalipas na linggo, ang sabi nila sa akin, by February Cap, mayroong tulay na yan. Nitong December 2023, inilagay na raw ang project details para sa Pambuhan Bridge. Umaasa raw siya na tuluyan ng magawa ang kanilang tulay. Ayon sa alkalde ng Mercedes, nakikipag-ugnayan na raw ang Department of Public Works and Highways sa kanilang pamahalaan. Dati kasi yan is provincial road. Ginawa na po siyang secondary national road. Under na rin siya ng DPWH. Nabidding na yan, may pondo na. By ngayon pong January implementation, magmobilize na po yung contractor. Nabigyan na rin daw ng tulong ang mga mag-aaral na inanod sa ilog. Binigyan na rin natin ng financial assistance. Karapatan ng bawat mamamayan ang magkaroon ng ligtas na mga kalsada at tulay. Kaya sana naman, huwag nang hintayin na malagay sa panganib ang buhay ng mga residente, lalo na ng mga bata, bago pa tugunan ang problemang ito. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Kamakailan ay sumikat ang isang lalaking nakakulay orange na damit na di umano'y napagkamalang kasama sa laglag bigas modus. Namataan siya sa ilang lugar sa Santa Rosa, Laguna, Naiya at Las Piñas. Pagmastang mabuti ang viral video ito, makikita ang isang lalaking nakasuot ng kulay orange na damit at nakasombrero. Makikita rin na dalawang sasakyan ang tumigil pa para bigyan ng tulong ang lalaki. Pero sa isa pang viral video na kuha naman sa Las Piñas City, makikita ulit ang lalaki. Suot ang parehong orange na damit at sombrero. At tulad ng eksena sa Laguna, parehong natapon din ang dala niyang bigas. May tumulong din sa kanya. Kunin mo na to. Doble ng plastic, madadala mo to. Kunin mo na. Pero hindi pa rito huling nakita ang lalaki. Kuya, wag mo na bulutin yan! Sa isa pang viral video sa may Naiya sa Parañaque City, nakunan ulit ng video ang lalaki. Suot ang parehong damit at sombrero. Gaya ng nakunan sa Laguna at Parañaque, natapon din ang bitbit niyang bigas. Delikado ito dahil sa dami ng dumadaang sasakyan sa lugar. Bumili ka na lang ha, wag mo nang bulutin yan ha! Baka mabunggo ka kasi dyan eh. Yan lang kaya ko. Dahil sa awa, tinulungan ng delivery rider na si Marivic ang lalaki. Binabaybay ko po ang Naiya. Doon ko po siya nakita na walang tumutulong sa kanya eh, na kahit isa. Nasa gitna po siya ng kalsada. Wag mo nang bulutin yan. Dito ka na lang. Bigyan na lang kita. Hindi na ako nagdalawang isip ng tulungan siya dahil nga po sa nakita kong bigas na natapon sa gitna ng kalsada. Magkano yung bili mo dyan? 150 pa. May 50 ka ba dyan, boys? Binigyan din nila ng pera ang lalaki sa pag-aakalang totoo ang nangyari sa kanya. Ito naman po si Kuya Rider, nagbaka sakali lang po ako na madagdagan yung pera dahil kulang po yung dala ko. 100 lang po talaga yung pera ko noon. 150, nagkakalagang 150 raw po kasi yung bigas na natapon. So parang gusto ko pong i-fix po na mabait maibalik yung 150.
Nang i-post ito ni Marivic sa social media, dito na niya nalaman na isa pala itong modus. Nakikita na namin siya sa mga Facebook, trending siya na sa iba't ibang lugar, ginagawa niya po yun. Para masiguro kung totoo ba ang laglag bigas modus ng lalaki, hinanap ng team ang mga lugar kung saan siya namataan. Una naming pinuntahan ang kalsadang ito sa Laguna. Hindi ko pa nakikita yan, pero kadalasan yung mga namamalimos banda doon. Kasi nung Pasko, may mga nagmamalimos din eh. Hindi ngayon ko lang yung nakita. Pero may nakikita ako mga ano naman doon, natatanda. Pero wala ni isa sa mga napagtanungan namin ang nakakita o nakakakilala sa lalaki. Ngayon lang siguro yan. Lagi naman ako nadaan dito eh. Ngayon lang yan naglabas. Sinubukan din naming ikutin ang highway sa Parañaque. Nagbabaka sakaling makita ang lalaki sa video, pero wala siya rito. Hanggang sa napag-alaman namin na may post sa social media ang nagpakilalang kapatid ng lalaki sa video. Pero ayon sa post ng kanyang kapatid, meron palang mental condition ang lalaki. Para kumpirmahin ito, sinadya namin ang barangay kung saan nakatira ang lalaki sa video. Na-identify niyo po ba yung lalaki na nandito sa video? Yes, ma'am. Kilala ko po siya. Kinumpirma rin ng barangay na may mental health condition ang lalaki at tinutulungan nila ngayon para magpagamot. Kinuha siya dyan sa lugar namin tapos pinagamot. Makikita mo naman sa ano niya, sa kilos niya, pananalita niya na may mga ugali siya na iba kaysa sa normal na tao. Sa Binyan, Laguna naman, naglalakad ang isang babae habang hawak ang isang karatula. Isang charity vlogger mula sa San Pedro, Laguna ang nakapagdokumento ng isang babaeng nanghihingi ng tulong. Ang babae may dalang tarpaulin na merong larawan ng kanyang anak na meron daw sakit. Nadaanan ng content creator na si Jennifer Alon-Alon ng babae. Parang nadaanan lang po namin siya kasi nasa parang stoplight. Tinanong ko siya kung pwede kong makita yung nasa loob ng tarpaulin. Pwede kong makita? Oh, baby pala! Kanina pong anak yan? Sa inyo po? Ayun, nagulat ako. Bata na may mga may mga nakakabit sa kanya. Babalikan kita dito ha, dito mismo ha. Hahanapin kita dito sa lugar na to. Tapos sa ngayon, ito muna panggastos mo muna ha. Dahil sa awa, nagbigay ng tulong si Jennifer sa babae. Tapos sabi ko sa kanya, hingiin ko yung number niya para in case na may magbigay ng tulong, tatawagan ko siya. Pero sabi niya sa akin, wala nga daw po siyang cellphone. Sabi ko na lang, sige po, babalikan ko po kayo. Binalikan ni Jennifer ang babae para muling bigyan ng tulong. Samahan kita papunta doon, tapos dalahin natin yung mga magpapaabot ng tulong. Malayo po yun eh. Sa Batangas lang sabi mo sa akin, di ba? Bacolod na po. Dito na siya nagduda sa ilang sinasabi ng babae. Bakit nasa Bacolod naman? Nilipat daw po. Ang layo naman ng nilipatan. Kasi syempre, yung mga nagpaabot ng tulong, gusto makasigurado na talagang mapupunta dun sa bata. Nag-isip na ako, sabi ko, parang yung picture ng anak mo ay sobrang delikado para ibiyahe. Paano nila ibinahe? Sabi kong ganun. Pwede ko ba makausap yung tita mo? Sabi kong ganun. Wala daw Facebook, wala daw number, hindi daw naka-online. Parang iba-iba na yung sinasabi niya. Parang taliwas na dun sa una naming pag-uusap. Kanina pong anak yan! Nang i-upload ni Jennifer ang video sa social media, may mga nag-message sa kanya. Base sa ilang nagkomento sa video, meron daw silang napansin na kakaiba sa larawan na ginamit ng babae. Nung nag-viral yung video, mga kamag-anak niya po ay nag-chat sa akin, yun daw po yung lagi nun ginagawa. Nanghihingi sa kalsada, tapos hindi niya po yun anak. Doon ko na po na-realize lahat. Tapos yung mga nag-comment po na, Ma'am, Google lang po galing yung picture. Kaya ako naman po na aligaga agad ako. Susunod, sinubukan din naming hanapin ang babae sa lugar kung saan ito laging namamalimos. Nakikita ko po yan. Kahapon, nandito po yan.
Sinubukan din naming hanapin ang babae sa lugar kung saan ito laging namamalimos. Nakikita ko po yun. Ngayon pong mga nakarang wala na po masyado. Kahapon, nandito po yan. Madalang na po siya napisto dito, boss eh. Yung nangihingi dito. Bakit narito yan? Wala na eh. Ng December na magpapasko. Paalala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, malinaw na nakasaad sa anti-mendicancy law na bawal ang pamamalimos lalo na kapag may kakayahan namang magtrabaho. Bawal din ang paggamit ng mga bata para manlimos. Pwedeng makulong ng hanggang 4 na taon ang sinumang nasa wastong edad na lalabag dito. May parusa rin para sa mga nagbibigay ng limos. Yun nga lang, 20 pesos lang ito. Ang mga bata naman na ginagamit sa panlilimos ay dadalhin sa mga DSWD shelter. Ang mga may kondisyon sa pag-iisip tulad ng lalaki sa video ay pwede rin daw tulungan ng DSWD at Department of Health o DOH. Kasama rin po sa mga tinutulungan nga natin yung mga poor, marginalized and vulnerable sectors, including yan yung ating mga kababayan yung may mga special conditions. So yes, yung mga programa po ang inyong DSWD na maaaring itulong sa kanila ng tulong pinansyal para sa kanilang pagpapagamot. Hindi bawal ang maawa, pero maging mapanuri bago tumulong para hindi mabiktima ng mga manloloko at mambubudol. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.